sa inyong lahat at welcome sa isa na namang episode ng Media Matters with Jael Yao. Marami po tayong inihandang mema ngayong linggo. No? Una sa lahat, no? Gusto ko pong ibalita sa inyo na inilubos ko na ho ang aking mga mema at kapal ng muka dahil I have recently put up a Facebook page for Media Matters where I also upload yung mga video component nitong aking mga recordings sa Spotify and sa Anchor.fm din. So, 'di ba, parang gagawin na rin lang naman natin, why not lubos-lubusin na natin, 'di ba? So, yung pag-upload ko sa Facebook is for all my hermanas na walang Spotify. Guys, ano ba? 2020 na. So, gawa na rin tayo ng account, kahit libre, go, kahit huwag na magbayad muna, no, for the meantime. Anyway, so I decided to upload it via Facebook and also my existing YouTube page, yung ginagamit ko dati for Ja on Duty. So, bongga, 'di ba? So, lahat na talaga. So, soon, baka malapit na rin nyo akong maabangan, no, sa TikTok, guys. Konti na lang, pakipigilan po ako. Kung naririnig nyo po ako, pigilan nyo po akong gawin. Pero, ayun na nga. So, last week talagang, Diyos ko, emotional na naman. Parang, week in and week out, sasabihin ko palagi na very emotional yung nagdaang linggo. How very, tough it was. And how emotional I've been in my pandemic-approved coverage na mostly nga ay ginagawa through phone, no? Yung mga interviews at karamihan ay mga webinar na yun nga yung pinapanood. So, may mga masaya din naman, like for example, no, yung paglabas, no, ng Media Literacy Campaign Series with Asian Institute of Journalism and Communication. Maraming salamat po sa AIJC for trusting me to do your content. Thank you po. Sa mga lahat po dyan, no, sa mga iba po dyan na baka naman, no. At syempre, hinaras ko doon si Lian Buwan of Rappler. Hi, Lian. At syempre, no, si Christian Esguerra of ANC. Thank you po sa inyo na kahit na ganito tayo ka-close, no? Ganito ka-close, ay pumayag po kayo pareho na maging guest ko at makipagkulitan sa akin dun sa 2 episode. 3 yun, guys, pero dun sa 2 episodes, meron akong guest. So, napakasaya. Diba? Ang saya-saya talaga. So, medyo bittersweet lang din kasi yung araw na inilabas finally yung video recording, yung video, no? Ayun din yung araw na kinonfirm ni Christian na he is actually being let go nga ng ABS-CBN. So, medyo, kaya talagang very bittersweet. So, speaking of being let go, no, by ABS-CBN, kahapon, Friday, last day na ng maraming mga mamamahayag at mga media workers, no, sa TV giant na ito matapos ngang i-deny ang kanilang franchise renewal noong mga nakaraang buwan. Kaya talagang ang Facebook, ang Twitter bumabaha, ng tributes para sa mga kapwa media workers na natanggal, yung mga media workers na talagang from the very beginning, pangarap nilang makapasok ng ABS and to build their dreams and to build, yun na talaga, to build their dreams kasama yung network na gusto nilang pagtrabahuhan, no? So, kaya talagang nakakalungkot. Marami sa kanila talagang dekada-dekada na, no, yung in-spend with ABS-CBN, tapos ganun-ganun na lang din ay mawawalan sila ng trabaho. At ang hirap pa man din maghanap ng trabaho ngayon sa gitna ng pandemya, hindi ba? Aminin, ilang millions of Filipinos who lost their jobs amid the pandemic, ilang mga businesses ang nagsara. Kahit yung mga sikat na fast food chains, 'di ba, nagle-lay off ng kanilang mga trabahador, ng kanilang kanilang mga manggagawa, no, I think that's a more proper term. So yung kanilang mga manggagawa ay marami ring mga na-retrench, mga na-lay off kasi nga dahil nga doon sa dulot na rin ng new normal, no, ngayong panahon ng pandemya. So, I've said this before, no, sa tuwing nabubuhay ulit yung usapin nga sa ABS-CBN. Pag napapag-usapan na nakakasad, nakakalungkot in many ways kasi ako parang feeling ko as someone who has been supporting yung mga media workers ng ABS-CBN in this fight, parang ako minsan pakiramdam ko nakakalungkot na ano ba, hanggang doon na lang ba ako, yung sasabihin ko lang na guys, yakap, guys,
laban lang. Minsan nakakalungkot na parang ayaw mo na dun na lang, hanggang dun ka na lang. Lalo na may mga kaibigan ka talaga who will be directly affected, lalo na yung mga nasa regional na networks nila. But, these words of comfort are greatly appreciated by them pala. Natutuwa pala sila na nakakatulong sa kanila, at least emotionally, psychologically. Nakakatulong sa kanila to know that there are people na nagko-comment, nagpapahayag ng suporta, at nalalaman nilang hindi sila nag-iisa. So, while para sa akin, parang feeling ko, ito lang ba yung kayang gawin? Hindi ko alam na kahit pa paano pala ay yung mga ganong komento natin ay meron palang impact din sa kanila. So, nakakatuwa din yun. And, of course, hindi lang din tayo matitigil sa gano'n, no? Another way, no? Concrete talaga na way to fight with them and for them ngayong panahon na ito, ngayong panahong ito ay yung pagpirma natin doon sa ongoing na petition signing, no? Para sa uh, franchise renewal nga ng ABS-CBN. For more details, no, dahil mas kabisado nila, please check, the social media accounts of the National Union of Journalists of the Philippines. Very active yan sa Facebook and sa Twitter, so pwede nyo pong tignan yung detalye nito kung gusto nyo pong ipahayag ang inyong suporta para sa franchise renewal ng ABS-CBN para sa kanilang, lalo na para sa kanilang mga manggagawa. So, sa gitna ng tanggalan na ito, minsan mapapaisip ka, bakit nga ba natin kasi kailangan ng bakit nga ba natin kailangan ng mga mamamahayag sa ating bansa? Hindi lang sa Pilipinas, of course. Bakit kailangan ng journalists, no, sa lipunan? Hindi ba pwedeng parang tayo na lang magbasa, no, ng tayo na lang yung magbabasa. Like, pupunta tayo sa mga government agencies, sa kanilang mga websites, ganyan. Tapos tayo na magbabasa ng kanilang mga press releases. Tayo na rin yung mag-interpret. Di ba natin pwedeng gawin yon? Parang, kailangan bang asa tayo sa mga journalists para gawin yon? So, minsan mapapaisip ka, bakit nga ba sila nabubuhay sa mundong ibabaw? So, ano ba yung role nila sa ating buhay? Bakit ba natin sila kailangan? At bakit kailangan nilang mag-exist, basically, no? So, I think that kailangan nating to be really, kasi ang goal nga nitong podcast na to is to spread, media literacy. And para talaga makonsider mo yung sarili mo na talagang yung media literate, one way of doing it is to understand kung paano ba gumagana ang isang media organization, isang media outfit, at ano yung role that they play in our lives, in our society, diba? So, ito, very basic, yung journalist mismo as a person, no? Hindi pa nga as a news organization, pero as a person, ano ba yung kanyang role? To understand yung role niya sa buhay, well, syempre, babalik ka doon sa very purpose of journalism, no? So, ang purpose naman talaga ng journalism right from the very beginning ay yung makapagbigay tayo ng information sa citizens, no, sa mga tao, yung information na kailangan nila that they can make the best possible decisions in their lives, no, from their communities, para sa kanilang communities, for their societies, ano ba yung mga dapat nilang singilin sa kanila ding kanila ding mga gobyerno, ano ba yung mga dapat ina-expect nilang mga serbisyo na dapat nilang natatanggap, things like that, no? So, ito yung very purpose, no, ng journalism. And pangalawa, as I've said, though, you have to understand how the media work. Like, for example, yung journalism is actually a collaborative work. While, halimbawa, nakikita lang natin yung isang tao na on-cam na nagsasabing, kunyari lang, eto po si Janice San Eliao, nagbubulat-lat. O kaya ako po si Janice San Eliao, nagpapatrol para sa, ano bang spill nila? Basta ganon, di ba? So, while, isa lang yung nakikita mong tao, pero actually, or even sa paper, di ba? Like, kunyari kahit sa bulatlat, isang pangalan lang or dalawa kung sinong nagtrabaho, quote and quote, sinong nagsulat, no? Sinong kumuha ng litrato. Pero sa totoo lang, it's a collaborative work. Like, halimbawa, umpisahan mo yan, like, literally, parang it really, like, took a village to get that article or that report done, no? Kasi, to be aired or published, get that kind of doneness. Oo. So, parang,
Una halimbawa, 'di ba, parang mag-uumpisa 'yan, mag-i-issue planning 'yan, pag-uusapan nila ano ba yung best angle na maka-capture mo talaga yung people stand on issues. At least this is for Bulatlat ha. I can't speak for other media organizations. But, most likely, ganito rin yung pinagdadaanan nila sitwasyon. Like, they talk about it, nagkakaroon ng story conference or nagkakaroon ng issue planning, ano ba yung mga balita na dapat pag-usapan, ano ba yung mga balitang underreported, no, yung mga ganyang issue na lalo na sa amin sa Bulatlat, no, most of the time hinahanap namin yung mga balitang hindi masyadong napapag-usapan, no, sa dominant media or mga false narratives na pinapakalat na kailangan nating i-correct, no. Yun yung isa sa mga ginagawa, no, ng mga alternative news websites. So anyway, it's really a collaborative work. So once na nasulat na rin siya ng journalist, ipapasa niya yan sa kanyang editor, no, kung saan doon na talaga hihimay-himayin, no, bubulat-latin yung mga ginagawa, yung mga sinulat mo, i-check, fact check, lalo na yung mga investigative reports, nako, ilang layers of editing and fact checking ang kailangan gawin, no. So ako dati nung nalala ko nung nag-uumpisa ako sa Bulatlat, talagang I was really very determined to learn, no. At dahil hindi naman English yung first language ko, very insecure ako nung habang nagsusulat kasi limited yung vocabulary, maraming mali-mali pa sa pagsusulat, ganyan. So, hindi mo pa nakukuha yung feel, no? Kasi fresh from yung training pa sa school. Tapos, pagdating mo parang, may mga updates na pala na hindi kami na-inform. Mga ganyan. So, no, dahil very determined talaga akong matuto, no, at pagbutihin itong craft na ito, hindi ko alam kung pinapatabi ba ako ng editor ko or sinasadya akong tumabi sa kanya sa tuwing nag-edit siya ng trabaho ko. Tapos alam mo yung habang ini-edit niya, maririnig mo yung tipak ng keyboard. Tapos, maririnig mo rin minsan yung buntong hininga niya, aling part siya ano ba to? Anong ibig sabihin mo nung sinulat mo to? Anong ibig sabihin mo dito? Tapos ikaw na mapaliwanag ka ng paliwanag, ganito kasi yun. Ganito yung sinabi niya sa akin. Tama ba? Ganyan nga ba? Naging faithful ba ako doon sa sinabi niya sa akin? So, minsan yung isang famous line nga nung editor ko, sabi niya, Janice, pag hindi mo naiintindihan, mas lalong hindi ka maiintindihan ng mga nagbabasa sa'yo. So, yon, di ba? So, kunyari, yung math, no, usapin ng math, parang kumalat ulit sa Twitter nung isang araw, na parang, kung hindi, akala nyo nag-join kayo dahil walang math, sorry na lang po kasi napakarami pong math. At ang worst pa doon, hindi mo lang siya kailangang i-compute ng 1 plus 1 equals 2. Kailangan mong i-simplify and make sure that people understand why 1 plus 1 is equals to 2. 'Di ba? Ang sakit sa ulo. So, yan. So, also because, siguro for me, yung pangatlong reason why we need journalists in our lives is that they're able to talk to the best sources, no, of information that can give us information or provide interpretation to existing na mga data. Or minsan, we try to ask them to make sense of what is happening, 'di ba? Parang okay, nandito yung data, ito yung interpretation ni Doc or kung sino man, and then what's in it for me, 'di ba? So, iyan isa sa mga malimit, no, o madalas, no, na ginagawa ng mga journalists. So, sometimes, sometimes yung mga sources natin na nakakausap, they feed us, no, with information. Well, sometimes they also withhold it from you, or minsan kalahati lang yung ibibigay sa'yo, yung kalahati hindi. So, you either try to convince them to give it to you, or get them to speak anonymously, pwede rin naman, depende sa usapan ninyo, no? Or, siyempre nasipa ko yung camera ko. So, or get to speak them off the record. Minsan mahalaga din yun yung mga off the record na chika para mas maintindihan mo yung context kung saan nanggagaling yung reporter. Minsan may mga inside story na parang, kaya pala ganun. Okay, so next time that I report, even if I don't quote you, sa ganoong paraan ko maaaring ma-frame yung aking report, hindi ba? So, or kung hindi talaga,
at talagang sa tingin mo kailangan mailabas yon, you can also get it like from another source or through other paper trails. Parang misa sasabihin sa'yo ng source namin na parang, hindi ko pwede sabihin yan, but you know what? There's a Supreme Court decision that says so, ganito, ganyan, hanapin mo na lang. So, that can be, very helpful for journalists to make sense of what is happening. And sometimes journalists like feel compelled to ask the stupid questions. Minsan nga kahit minsan parang nag-gets ko naman pero parang kailangan ko pa rin itanong because we have to make sure na we have to be very very sure kasi hindi naman ding halimbawa like for very technical mga technical na coverage like for example if it has something to do with like the court, no, yung mga court proceedings, hindi ka lang pwede magmarunong. You can have, an idea of what's happening like halimbawa for example Lian of Rappler who's like who's like 1 centimeter away from being a lawyer. Ganun na lang talaga kaliit. Familiar na siya but she still has to interview people and make sure na she got it right, 'di ba? Kasi yun nga we try to give the best sources na hangga't kaya naming mahanap or maibigay sa inyo. So we have to make sure na pare-pareho tayo ng understanding, no, and appreciation also of the facts or yung news nga, no. So, and I think also yung isang important role of journalist is yung essence or yung discipline nila of verification. So ano ba tong verification na to, no? Sabi ni American Press Institute, basahin lang natin. No? So, when the concept of objectivity originally evolved, itong objectivity, very favorite ko to, no? It did not imply that journalists were free of bias. So, hindi nga kami kasi nga free of bias. Anyway, it called rather for a consistent method of testing information, a transparent approach to evidence, precisely so that personal and cultural biases would not undermine the accuracy of the work. The method is objective, not the journalist. So, we really strive our best, no, to like verify as much as we can to achieve, no, or to get closer to the truth, yung verifiable na katotohanan, the verifiable truth, the journalistic truth na nag-undergo ng process, ng journalistic process. So, yun nga, yung spirit, yung essence of verification is like very important sa field ng journalism. So, kung sakali man na ito ay lumabas, no, sa isang legit, no, na news media organizations, most likely ay ito ay nag-undergo na ng vetting, nag-undergo na ng, again, no, verification, at hindi na tayo magiging prone, no, sa paglaganap ng false information or misinformation and disinformation or kung ano man po yung nakarating sa iyo. And one thing also I realized, no, about fake news or false information, hindi lang siya kumakalat sa mga mas parang feeling ko, mas kumakalat siya sa mga private conversation or like group conversations, like ang sobrang dali na kasing magpasa, like you just, may nagpasa sa'yo ng information, kahit nabasa mo lang yung first part or napanood mo lang yung first 5 or first 10 seconds and you think, na siya, believable na siya, hindi mo na siya na-verify. It's just so easy na press hold or options kung ano mang app yung gamit mo, and then you forward it to your friend, forward it to your mom, you forward it to your like family group chats, ganyan. So it's just parang pili ko isa sa mga madadaling pasukan ng false information and disinformation. And God, what do you do when you encounter one from your own group, no? Minsan parang kailangan, how do you tell people na fake yan, anyway, so parang na yan parang second nature na rin siguro as a journalist, that you really have to call out people when they're sharing false information on their social media accounts, either sa kanilang mga page or sa through Viber or whatever, no? And most importantly, yung journalists, hindi na kami mema, not lang kami salta ng salita, ganyan. So, ang pinakamahalaga dito is that we are accountable to the public, no? Accountable kami sa mga nagbabasa sa amin. Kaya naman, naturally, tumatanggap din tayo ng puna, especially when they are not satisfied sa ating mga ginagawa, sa ating mga content. That's why,
sasabihin ng iba, akala ko ba you're for, ako, for example, akala ko ba you're for media freedom? Akala ko ba you're for press freedom? Akala ko ba you're for media in essence? Or freedom of expression? Bakit ang critical mo din, no, sa kapwa media workers mo? Or in fact, kahit sa sarili mo, bakit critical ka din? It's because that's, part of yung media criticism is a big part of why we are still here, no? That we allow the public to scrutinize our work, that we allow the public to criticize us, because that's the only way for us to move forward, and that's the only way for us to work, and that's the only way for us to really develop as an institution, as a social institution, at to bring effect sa ating bayan, and a good effect for that matter, no? Hindi yung effect-effectan lang. Effect-effectan lang. So, alam mo yun, parang as a journalist, ako naiinis na sa camera ko, ha? So, sa mga nanonood sa Facebook, hulog siya ng hulog. Spotify na lang kayo makinig. Ganun! So, parang, hindi natin pwedeng idukdok, no? Sa taong bayan na, uy, interesado lang yan sa showbiz news, yung mga yan. Hindi yan mga tax, VAT? Papaliwanag pa ba natin yan? Mga ganun. Hindi yan interesado. Na lang yan sa showbiz news. Yun na lang. Punuin nyo sila ng showbiz news kasi yun ang kailangan nila. Kailangan nilang ma-distract sa kanilang mga problema sa buhay. Ganon. So, you'll be surprised, no? Pag nakakausap mo yung on the ground, yung mga tao, they really want to learn. They really want to know what's happening. Minsan lang parang hindi nila naiintindihan, either hindi sila nakakapanood ng balita, or wala naman silang pambili ng dyaryo, or hindi naman sila nakakapagbasa sa online news, o di kaya meron man English na hindi nila na maintindihan, or hindi nila fully appreciate. Minsan kasi baka technical yung masyadong pagkakasulat, di ba? But they really want to learn. They want to understand what's going on, especially when it comes to, government policies. Kasi, at the end of the day, it's really the poorest who are the most affected. Yung mga tao na walang sources of information, yung madalas na bibiktima ng false information, yung mga taong walang access or hindi naiintindihan yung balita because it's written in English, no, or kung Filipino man ay wala naman silang pambili noon nung dyaryo na yun dahil mas uunahin nila. Sila pa yung most affected. At hindi nila minsan, ganito na ba? Bakit tumaas? Sasabihin, hindi ka ba nagbabasa ng balita? Oh my God. 'Di ba? So, kaya kailangan talaga nating mag-reach out pa. Kailangan nating mag-reach out pa, no? And I mean for students, no, kasi mga media literacy campaign madalas na 'yan sa mga estudyante, no, madalas na nakikita or meron silang exposure, alam nila 'yan, may access sila. They can afford to watch they can afford to watch this via Facebook, they can afford to listen to Spotify because they either have the time or resources to do it, no? Pero hindi lahat mayroon. So, kaya naman kailangan talaga ng mga journalists na patuloy na makapagbalita as free as possible. And sadly nga, dahil nga dito sa nangyari sa ABS-CBN, yung taong bayan ay mawawala na naman ng access, no? I'm not saying na ABS-CBN lang yung pwedeng yung panoorin, but you have to admit there are areas in the Philippines na yun lang yung napapanood nila, 'di ba? Or yun yung preferred nila. Kasi minsan may vibes na yung kanilang vibes that works for me, 'di ba? Hindi niyo na pwedeng idukdok sa akin ng ito yung panoorin mo, 'di ba? Mga ganon. And yun, so for so many reasons. So it's really saddening na nabawasan pa, no? Kulang na nga yung information na kanilang natatanggap, ang kanilang naintindihan at ang kanilang access ay mababawasan pa ng isang free TV na sana ay maging accessible for them. So, ayun na! Tapos na po ang ating episode. Oh my God, lumagpas na ako ng 20 minutes. Hindi ako makapaniwala, nagsasalita ako for the past almost 25 minutes. Anyway, so maraming salamat po ulit sa lahat ng nakikinig ngayon sa Spotify. And of course, for those who are watching me on Facebook or
via my YouTube channel, Ja on Duty. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Media Matters. Napakarami ko na naman pong mema here, mema there. Sana po ay hindi kayo magsawa. Kung meron po kayong mga topics na gusto nyong i-discuss, meron po kayong mga gustong pag-usapan, tulad po na to na pinitch sa akin ng isang mahaderang friend ko na gawin ko daw kasi kailangan niya for her class. Ito na po ang order mo. Alam mo kung sino ka. So, again, maraming salamat po for everyone who's listening. At if you have time, at gusto nyo pa pong makita ako, no, kagandahan ko, pwede nyo pong i-like ang aking Facebook page, Media Matters with Ja Eliao. And of course, i-follow po kami sa aming pang iba. Marami kami. Follow ako sa aking mga social media accounts like for Spotify, sa Twitter also. So again, maraming salamat po. Again, this is Media Matters with Ja Eliao.